Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Yung mga nasa labas po ay pumasok na po dito sa loob at yung mga nasa loob ay lumabas. Okay, para sama-sama po tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Mayroon po mga bakanting upuan ho dito at kung wala ho kayong upuan, pwede po kayong sumalampak dito sa sahig. Ano po, maganda kung nandito po tayong lahat. Okay? So actually mga kapatid, ang ating pong pangkalahatang iglesia na po ang Jesus the Giver of Life ay nagsiselebrate po tayo ng ating pong anniversary na nagsasama-sama talaga every 5 years. Ano po? Yung ating pong church ay sa pangkalahatan ay sa next year, 2027, doon po lamang tayo muli ay magkakaroon ng pagsasama-sama pa sa anniversary. Ano po? Pero every year, ang ginagawa po natin ay doon po nag-celebrate sa kanya-kanya mga simbahan ang mga bawat churches, ano po, pagdating po sa anniversary, yung pangkalatang anniversary. Kaya nga, ito na ginaganap natin every May. Ano po? So gayon din po sa ating pong church dito sa San Pedro ay hindi naman actually, hindi po every 5 years, kundi ang ginagawa po natin ay every year ay nagsiselebrate po tayo ng ating pong anniversary. At ang anniversary po ng Jesus the Giver of Life, San Pedro, ay ngayon po. Yon, ano po? Ngayon pong araw na ito, January 25. Ano po? So ngayon, kailangan ang ginawa ho natin ay hindi muna tayo mag-celebrate ng bungga. Sa ngayon, ano po, sa kadahilanan mayroon tayong kinakaharap na gastusan. At isa pa ay papaliwanag ko lang ano po, ay kasi magpapaayos tayo ng ating pong bubong. Pangalawa ay masikip kasi tayo sa lugar na ito kung sakali mag-anniversary ano po. At pangatlo ay magbabago kasi tayo ng setup ng ating pong simbahan. Pag nagawa na po natin yung bubong, itong stage na ito ay mababago, hindi na po dito. Kaya nga, hindi po muna tayo nagpa-decorate ng stage ano po, na bago, kasi nga masisira din po yon. Ano po? Ang mangyayari ay, so ikukwento ko na lang po para at least maging excited po kayo sa magiging setup po natin. Ano po? Ang pagdating ng panahon ay doon po natin ilalagay ang stage doon sa dulo. Ano po? At magiging paganyan na po yung takbo ng ating pong simbahan. Ano po? Tapos ito ay isasarado po natin, gagawin natin itong mga children's room. At balak po namin, pinag-iisipan na kasi mataas po yung ating bubong na ginagawa, ay maglalagay na lang tayo ng attic dito para magkaroon pa tayo ng rooms sa taas kung sakali. Ano po, para hindi po tayo masikip dito. Yung ating mga gamit na nasa labas na naka-stocks lang, ano po, ay pwede natin maitago. Para magamit natin, ma-maximize po natin yung place. Okay? So, pag-pray po ninyo, pag-pray po natin na magawa at matapos po natin ng mas maaga ang ating pong pagpapaayos ng simbahan po natin. At hinihingi ko po ang inyo pong kooperasyon, pagtulong, pagdating po sa ating pong pagpapaayos ng ating pong simbahan. So kung mayroon kayong maitutulong, actually mayroon naman tayong nagkaroon tayo ng mga pledges para po doon sa ating pong papagawa, pero sa tingin ko ay hindi po sasapat yun, kapos pa rin po yun. Kaya sa mga gustong tumulong ay pwede kayong tumulong para po sa ating pagpapaayos ng simbahan na ito. Okay? So bukas naman po ang simbahan para po sa ating pong pagkakawang gawa. So ngayon, dahil anniversary, ay magbabago muna tayo ng ating pong aralin. At ang tema ho na ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa standing through the generations. Kaya ito po yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Ito po yung tema ng ating pong anniversary na ito. Standing through the generations. Kung kayo po may Biblia, samahan niyo kung buksan ito sa aklat po ng Psalms chapter 100, verse 1 hanggang verse 5. Okay, babasahin lamang po natin. Sabi po rito, wait lang. Okay, Psalms 100, verse 1 hanggang verse 5. Sabi ito, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness, come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people
and the sheep of his pasture. Verse 4, enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. Verse 5, for the Lord is good, his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magsimula, mag-aaral, tayo muna sumaglit na yumuko at manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin kayo, Panginoon, sa umaga ito. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga ito sa taglay po naming buhay, lakas, kalusugan, na amin pong taglay, Panginoon naming Ama, salamat sa iyong biyaya, grasya at mga pagpapala na amin pong naranasan at patuloy pang naranasan naming Ama. Salamat po sa inyong pong pagsama sa amin sa mga panahon na kami po ay naninilbihan sa inyo, Diyos, sa ilalim po ng Iglesia ng Jesus the Giver of Life, San Pedro. Salamat po, Diyos, sapagkat pinagpala mo kami at patuloy pong pinagpapala at ngayon, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa taon na ito, Panginoon naming Ama, kami po ay nakaabot ng 27 years, Panginoon, na paninilbihan po sa inyo. Salamat po, Diyos, sa mga pagpapala mo noon at alam po namin ito po ay patuloy mong ipagkakalob sa amin sa mga darating pang panahon. Ang mga pagpapalang ito ay lalo pang magbigay ng karangalan sa inyong dakilang pangalan naming Ama. Sa umaga ito, salamat din po dahil kami po ay magpag-aaral, makapagbubulay-bulay ng inyong pong mga salita. Dalangin nga lamang po namin, inyo kaming pangunahan at samahan, pagpalain o Diyos sa mamagitan ng mga salita mo, sapagkat inaamin po namin sa aming mga sarili, Ama, na wala kaming magagawa kung ikay wala ho sa amin. Kaya sa inyo lamang kami lubos na umaasa, nagtitiwala, at ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang kabuuan ng aming pag-aaral. Hayaan mo, Diyos, na yung Santong Espiritu ang siyang maghari sa aming mga puso, mamayani sa aming mga buhay, at manguna, sumama sa aming Panginoon, at magpalaw sa amin sa magitan ng inyo pong mga salita. Parangalan kayo sa umagang ito sa aming pag-aaral na ito, sa pangalan ni Jesus. Pamami sa dalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay? Once again, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po nating Standing Through the Generations. Okay? Sa ating pong pagsisimula, yung salitang standing ay mayroon pong iba't ibang kahulugan po yan. Kung ating pong titingnan, pwede itong tumukoy doon sa physical position. O kaya yung pagtayo, halimbawa, katulad ako, nakatayo ako ngayon, ang tawag doon ay standing. O halimbawa ito, halimbawa si Luningning tumayo sa may pintuan. She is standing near the door. Pangalawa na kahulugan ng salitang standing ay endurance or firmness. Na ibig sabihin po nito, sabi ito, remaining firm o kaya not giving up. Yan. Ito yung ibig sabihin, ito yung tumatagal siya, talagang nananatili siyang matibay sa kanyang buhay. Hindi siya sumusuko, kumbaga. Yun ang tawag doon ay standing din po. Pangatlo, ito pa may halimbawa, sabi ito, she kept standing in faith despite trials. Yun ang halimbawa na kung ikaw po ay kahit dumadaan ka na maraming problema, pagsubok sa buhay, nananatili ka pa rin nakatayo, sapagkat ikaw ay na mayroon pong katatagan sa iyong pananampalataya. Okay? O kaya stand strong in the Lord. Yun ang isa pang example. Okay, another one na ibig sabihin ng standing, ay continuity or longevity. Yan. Ibig sabihin, lasting through time. Tumatagal siya sa paglipas ng panahon. For example, sabi doon, a church standing through the generations. Yan. Sa paglipas ng henerasyon, ang simbahan ay nananatili. Standing po ang tawag ko doon. Kaya naman ay tungkol sa tradition. Sabi ito, an age-old tradition still standing. Nananatili daw po yung luma ng paniniwala, tradisyon. Yon. So, yun ibig sabihin ng continuity, nagpapatuloy, o kaya tumatagal, standing pa rin tawag ko doon. Pang-apat na kahulugan ng standing ay in moral or spiritual conviction. Ibig sabihin, sabi ito, holding firmly to beliefs or principles. Stand for truth and righteousness. Yan. So ito yung pag sinabing standing, ito yung paghawak mo doon sa mga paniniwala mo. Yan, o kaya sa mga prinsipyo na iyong pinanghahawakan.
o kaya pag istayo mo doon sa katotohanan, o kaya doon sa righteousness o katuwiran, ano po? Yan, hindi ka sumusuko, talagang pinaninindigan mo yung bagay na iyon. Yan, yun ang ibig sabihin ng standing. Ano po? At isa pa, sabi example dito si Joshua. Halimbawa si Joshua, sabi niya, Joshua stood for the Lord in his generation. Yan example, ano po? Si Joshua ay tumayo sa kanyang paniniwala sa Panginoon sa panahon ng kanya pong henerasyon. Okay? Another one na kahulugan po ng standing ay yung status or kalalagayan po niya or reputation. Okay? Ang ibig sabihin po nito, ito yung kanyang position, ito yung respeto sa kanya, o kaya ito yung reputasyon niya. Ano po? Yun ho ang ibig sabihin. Standing din po ang tawag ho doon. Ano po? Kaya nga, example nito ay ganito. He is a leader of good standing in the community. Yan. Siya ay isang pinuno na mayroong mabuting posisyon, may mabuting respeto, may mabuting reputasyon sa komunidad. Ano po? Or kaya, sabi to, her standing among the people is high. Yan, yung kanyang reputasyon, posisyon, o kaya yung kanyang respeto na para sa kanya, sa harap po ng mga tao, ay mataas. So, ibig sabihin, yung lahat ng ito na binanggit po natin, mga kapatid, ay standing po yon. Ano po? Kaya nga ho, yung ating pong tema na standing through the generations, ano po, ang talagang pinaka-the best meaning po nito ay ito po yon. Sabi ito, remaining faithful, firm, and enduring in faith across time and generations. Okay? So yun ho ang pinaka-the best na meaning ng ating pong tema na standing through the generations. Remaining faithful, nananatiling tapat, nananatiling matatag, at nagpapatuloy sa pananampalataya sa paglipas ng mga panahon o mga henerasyon. Okay? So, kaya pag pinag-usapan po natin yung henerasyon o generations, mga kapatid, mayroon din pong iba't ibang katawagan yan. Ano po? So, alam po natin na tayo po ay dumaan sa iba't ibang mga henerasyon. O kung ating pong titinan, okay, titinan po natin po sa ating mga sarili, anong henerasyon ka ipinanganak at nabuhay? Okay? Kaya sabi ito, there are different names of generations according to studies. Ano po? Number one, kung ating pong titingnan, mayroon tayong tinatawag na silent generation. Kailan sila pinanganak? Sila daw po ay pinanganak noong humigit kumulang sa 1928 hanggang 1945. Mayroon ba dito? 1928 hanggang 1945? Mayroon? Wala? Ay, silent na nga. Kaya pala silent na, nanahimik na eh. Silent generation po sila. Ano po? Sila tinatawag na mga silent generation. Ipinanganak hanggang 1945. Okay? Pangalawa, itong mga taong ito daw, sabi to, kilala daw po sila sa disiplina. Yan, sakripisyo at pagtatyaga. Yan, yun yung mga taong yun. Ano po? Ano nga silent generation? Okay, tingnan natin yung pangalawa. Itong pangalawa, sila tinatawag na baby boomers. Tingnan natin, kailan sila pinanganak? Noong 1946 hanggang 1964. Mayroon ba dito? Ayan, mayroon po mga dito. Mayroon pa tayo dito. Mayroon tayong mga baby boomers dito. Ngayon, hindi na sila baby. Old boomers na. Hindi na sila baby boomers, old bloomers. Okay. So, pinanganak sila ng 1946 to 1964. Okay? Sila daw po yung mga tao na masipag. Sabihin po natin masipag. Yan, masipag sila. Ano po? Tapat sa trabaho at organisasyon. Yan, di ba? Sila po yon. Kaya nga ho, makikita ho natin, kapag sila ho talaga ay nag-commit, kanila talaga itong paninindigan. Hindi sila sumusuko. Di ba? Kaya nakikita natin yung mga baby boomers dito, hindi dito pa rin. Di ba? Kasi tapat sila eh. Masipag sila. Masisipag sila. Di ba? Taas nga ng kamay ng mga baby boomers. Mayroon tayong mga ilan, ano? Mga baby boomers. Oo. Ayan, tapat sila sa trabaho nila. Di ba? Tapat sila sa church. Yan. Yan ang mga baby boomers.
Okay, ang susunod na henerasyon ay yung Generation X o tinatawag na Gen X. Okay? Sila naman ay pinanganak noong 1965 hanggang 1980. Pakitaas ng kamay ng mga Generation X. Marami-rami. Ano pa, mga Gen X. Ayon. So, 1965 hanggang 1980. Tapos, sila daw po yung mga independent. Okay? Practical. Tapos, sabi ito, bridge ng old at new ways. Okay? Tama ba? Ito yung mga Generation X, mga Gen X, mga independent. Actually, kasama pa ko dito, 1965. Nagsisimula pa lang, parang hindi naman totoo yung independent. Kasi dependent ako sa nanay ko. Dependent ako sa asawa ko. Tapos practical. Sabi ito, practical. Tapos sila po yung bridge ng old at new ways. Kaya pala, sabi ko, kaya ako'y nabubuhay. Kasi nga, nabubuhay pa hanggang ngayon. Kasi parang ako yung isa sa mga taong nagtuturo, nagiging daan para aralin kung ano pong nakaraan at kung ano po para isalin doon sa hinaharap. Ayun. Generation X po yan. Okay, next. Yung tinatawag na Generation Y. Kung tawagin din po ito ay mga millennials. Okay, ito naman ay pinanganak noong 1981 hanggang 1996. Mayroon ba dito? Taas ang kamay. Ako, kunti lang. Di tumaas yung 1981 hanggang 1996. Si Brother Edison, 1981 ka ba? Hindi, kumakamot lang pala na ulo. Nagpapaka-millennial ka. Okay. Ito raw po, itong mga millennials na ito, mga pinanganak ng tinatawag po na Generation Y, sila po ay technology aware na po. Kasi dito na po lumabas sa ang kasagsagan po ng mga bagong teknolohiya. Okay? Then purpose-driven po sila at collaborative. Sabi rito, So, ibig sabihin ng purpose-driven ay sila'y kailangan itulak. Kinakailangan mayroon sa kanilang mag-pupush para sila po ay gumawa. Ayan. Hindi sila yung nagkukusa. Di ba kita niyo mga bata na mga pinanganak ng ganon? Yung kasama dito yung aking pong anak eh. Di ba? Kasi yung anak ko ay 1993 at saka 1995. Hindi ho trumatrabaho yon. Hanggat hindi itulak. Di ba? Sabihin, hoy, gawin mo ito. Ang mga bata, mga pinanganak sa ganun, yung mga millennials, hindi sila nagkukusa, kumbaga. Sila po ay nagtatrabaho o gagawa, kailangan mayroon sa kanilang mag-uutos, kailangan mayroon sa kanilang magsasabi, itutulak sila na gawin ito. Di ba? Yan ho ay purpose-driven. Pero, sabi rito, collaborative din naman sila. Ibig sabihin, isa rin naman sila doon sa pinapagawa. Yan yung mga kabataan na yon, okay? Ang next is Generation Z, Gen Z. Okay? Ang Gen Z ay pinanganak noong 1997 hanggang 2012. Okay? Meron ba dito? Pakitaas ang kamay, mga Gen Z. Ayan, mga Gen Z. Ayan, ilan na lang, patay tayo dyan. Ayan, yung iba, wala pa. Sabi rito, itong mga Gen Z, sila naman ay mga digital native. Ibig sabihin sila ay pinanganak sa taong ito, pero ito yung kasagsagan na talaga ng mga digital. Kasi dati, yung mga Gen Z, Gen Y, yung mga millennials, mga analog pa ho yung kanilang, yung kanilang mga sa mga technology. Nakalog-alog, analog. Pero ngayon, mga digital na talaga sila, digital na. Then sila naman ay mga creative, tapos sabi dito, mabilis ho sila matuto. Mga sa ay kahit hindi mo sila turuan, bigyan mo lang ng gadget yan, kayang-kaya na nilang i-operate yan. Di ba? Hindi katulad namin, na kapag hindi namin alam trabahuin, bahala kayo sa buhay niya. Isasantabi po namin yan. Hindi kami basta-basta na gustong matuto. Katulad halimbawa ng misis ko, gusto kong turuan ng mga bagong teknolohiya, ayaw.
Pero pag may problema, sa akin itatakbo. Kaya, ako rin hindi magaling, hindi naman ako maalam. Kaya dalawa na kami may problema. Madalas. Pagdating sa mga, panibagong mga technology, kaya, pero gayon pa man, ay nagsisikap po tayo na matuto at mag-aral. Ayan, So ngayon, at ang panghuli na henerasyon, ito yung tinatawag na Generation Alpha. Narito na po tayo sa Generation Alpha ngayon. Ito yung pinanganak noong 2013 pataas hanggang sa ngayon. Ang tawag po sa mga batang ipinanganak ng 2013 hanggang ngayon ay mga Generation Alpha. Okay, meron ba dito yung Generation Alpha? Si Thea at saka yung mana sa children's room, mga Gen Alpha po siya, Generation Alpha. Okay? Sabi rito, sila raw po itong mga bata na lumalaki sa AI. Ano po ibig sabihin ng AI? Artificial Intelligence. Kaya ngayon, panahon po ng AI. Padali ho yung mga bagay. Madali na lang. Kung mayroon kang tanong, itanong mo lang kay AI. Sino si AI? Itanong mo kay ChatGPT, itanong mo kay Dola, itanong mo kay Sisi, kay Gemini. Yan, di ba? Madami kang mapagtatanungan. Kahit anong klaseng tanong mo, sasagutin talaga. Diba, huwag mo lang itanong kung anong pangalan mo. Hindi kanya kilala. Oo. Pero pag magtanong ka ng kahit ano, sasagutin ka. Ayon. So doon sa mga matatanda, ano yun? Ano pinagsasabi ni pastor? Pero doon sa mga bataan, alam nila ito. Okay? So, sabi ito, nabubuhay ang mga batang ito o lumalaki sa tablets. Di ba? Hindi yung tabletas na capsule. Hindi, yung tablets basta tablet yon. Ito kasi laptop. Yan. Tapos, sila po ay nasa panahon ng advanced technology. Ito po yung mga Generation Alpha. Kaya padali ng padali, alam niyo, palapit ng palapit kasi ang kaganapan at pangyaring ito doon sa tribulation. Kasi pagdating ng tribulation, talagang magiging high-tech na ang lahat. Okay? So, yun. Yun po ang generation na nakita po natin. So mga kapatid, kung ating pong titinan, mula ho doon sa silent generation hanggang sa Generation Alpha. Okay? Ano ho ang napansin po natin? Yan, palipat-lipat ng henerasyon, paiba-iba ho ng henerasyon, paiba-iba ho ng mga pangyayari, kaganapan, kultura, nagbabago-bago. Pero mga kapatid, sa ating simbahan, napansin nyo ba ang church ay binubuo hindi po ng isang henerasyon lamang? Di ba? Ito ho ay maraming henerasyon. Kaya halimbawa itong simbahan po natin, saan tayo mayroon dito? Anong mayroon tayo? Mayroon tayong baby boomers hanggang Generation Alpha. So ang wala lang dito ngayon ay yung silent generation. Kasi silent na sila, nasa sementeryo na sila. Yan, Pero ibig sabihin, binubuo siya ng iba't ibang henerasyon. Kapag ang church ay binubuo lamang ng mga baby boomers, ano mangyari? Mamamatay ho ang iglesia. Di ba? Kapag ang church ay binubuo lamang ng mga Generation X, hindi ho magtatagal ang iglesia. Kapag ang church po ay binubuo lamang ng mga millennials o kaya mga Generation Z, kapag yun ang bumubuo sa simbahan, magiging worldly ho ang simbahan. Alam niyo ba yun? Magiging worldly. Kaya mga kapatid, dapat nating tandaan, hinayaan ng Diyos na mayroon talagang mga naunang henerasyon at magkaroon ng pagsasama-sama ng mga bagong henerasyon para mayroon pong pagsasalin ng mga katotohanan ng Diyos. Di ba? Kaya yun ang dapat natin makita. Kaya nga sabi rito, generations come and go. Di ba? Times change. Cultures shift. Challenges rise and fall. Yet, sabi rito, pansinin po natin yet, through every season of history, God always had people who stand in faith, stand in truth, and stand in obedience to His word.
sa paglipas ng panahon, sa bawat henerasyon, ang Diyos ay laging nagtatayo ng tao na tatayo sa na maninindigan ho sa katotohanan. Diba? Tatayo sa kanya mga salita. Ano po? Para magpatuloy po ang kanya pong iglesia. Ilan man sila na itinatayo ng Diyos, pero nananatili ho yun. Yun ay ginagawa ng Diyos para wag po malipol ang simbahan. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon dahil isa ho tayo doon sa mga itinatag ng Panginoon sa kanya pong iglesia, sa anumang henerasyon na kinabibilangan natin. Mantakin mo, halimbawa, tayo po yung mga baby boomers, buti hindi tayo nalipol noong panahon ng ating pong kabataan. Tumagal ho tayo, katulad halimbawa ako, tumagal ho hanggang sa Generation Alpha. Pero tinawag ako ng Diyos sa panahon po noong ako po ay sa panahon ng aking kabataan. Nanatili, para ho mayroon pong mag-bridge para sa sunod na mga henerasyon. Okay? So sa ating tema na standing through the generations, sabi nga, itong temang ito reminds us that the church is not built merely by one generation, but by faith passed on from generation to generation. Okay? Mga kapatid, tanda natin mabuti. Sabi rito, we stand today because those before us stood firmly in their faith. Diba? Kaya ho tayo nakatayo ngayon kasi mayroon pong mga taong tumayo noon. Naintindihan? Mayroon na una ho sa ating tumayo, nanindigan ho sila. Kaya, ang sabi rito, kahit po sa kabila ho ng kanila pong mga pagsubok sa buhay, mga persecution, mga sacrifices, kahit po doon sa kanila hong wala hong pag-aalinlangan sa Panginoon, sila ho ay nanatiling matatag at nakatayo. Di ba? Ito po yung mga taong nauna ho sa atin, kaya ho tayo narito ngayon. So ano dapat natin gawin? Kinakailangan tumayo tayo ngayon para yung mga susunod na henerasyon ay makatayo din sila. Okay? Sabi rito, ito pa, sabi rito, to stand is not simply to exist, but to remain faithful. Okay? Yung pag sinabi pong stand, hindi po ibig sabihin po noon, porque ikaw ay nakatayo ngayon, ay para lang alang-alang sa pananatili. Hindi ho ganon ang gustong sabihin ng Panginoon na talagang tumayo sa isang henerasyon. Ang pagtayo ay sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa Diyos. Pwede kang nakatayo, pwede ka naman nandyan sa iglesia, pwede ka naman kasama pero kung hindi ka tapat sa Panginoon, walang saysay ang iyong pagtayo, ang iyong pananatili. Diba? Kaya to stand is not merely to exist, but to remain faithful. Sabihin po natin, remain faithful. Yan. Dapat maging tapat ho tayo. Narito tayo sa ating henerasyon, pero yung gusto ng Panginoon sa atin, yung maging tapat tayo sa panahon po ng ating henerasyon. Okay? Kaya nga sabi dito, it means holding on to God's truth when the world changes. Yun, talagang nangahawakan ka doon sa katotohanan kahit nagbabago-bago ang panahon. Continuing the mission when times are hard. Yan, patuloy mong ginagawa ang pinakagawa ng Panginoon. Tulad ng Great Commission, humahayo pa rin. Pinagpapatuloy mong gawain ng Panginoon kahit mahirap gawin. And passing on the same faith to the next generation so that they too will stand. Patuloy natin ipinapasa yung ating pong pananampalataya sa iba para ho, pagdating ng panahon, makatayo din po sila. Naalala ko nung Sunday, nung kami po ay nagmi-meeting ng mga elders, nagkatinginan ho kami. Sapagkat kami po ay mga seniors na. Kami po ay mga seniors na mga elders, at isa na lang ho ang hindi senior sa amin, Sister Irene na lang. Kaya nga, napag-isipan, sabi niya, senior siya Senior, senyorita pala. Hindi, ang ibig sabihin, kung halimbawa hindi pa senior, baka bukas, senior na yan, sunod na bukas, next year. So mga kapatid, ang gusto po natin sabihin ay medyo nasa edad na po kami. So kailangan na ho namin, kaya sabi namin, kailangan na namin ipasa yung baton. Kailangan na namin ipasa sa mga susunod na henerasyon yung trabaho at tungkulin.
Kasi nagkakaedad na ho. Ang tanong, mayroon na ba kaming papasahan? Yun ho ang tanong eh. Mayroon na bang handang tumanggap ng baol? Hindi. Mayroon na bang handang tumanggap noong trabaho na aming pong ginagampanan? Mga kapatid, yon, kailangan po natin ipagpatuloy ang ating pong trabaho para ho sa pagpapatuloy din po ng gawain ng ating pong Panginoon. Okay? Tuloy po naman natin. Sabi ito, as we celebrate God's faithfulness, we honor the past. Kasi nasa panahon po tayo ng ating anniversary po. We strengthen the present and we prepare the future. Inihanda po natin yung kinabukasan. Declaring that by God's grace, this church will continue standing through the generations. Naniniwala ba kayo ng simbahang ito ay mananatiling nakatayo hanggang sa sunod na henerasyon pa? It's all because of God's grace. Biyaya lamang ho ng Panginoon. Kasi ang Diyos ay, pag sinabi pong church, ito po ay kanyang katawan. Ano po? Kanyang katawan. Si Kristo ang ulo. Kaya yamang ito'y kanyang katawan, hindi po niya ito pababayaan. So anuman ang mga kaganapan sa iglesia, mahirap man, dumaan man ng mga krisis sa buhay o sa iglesia, ano po, ito ay mananatiling nakatayo dahil ito ay katawan ng ating pong Panginoon. Okay? So ngayon, sa ating pong pagpapatuloy, meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan kung papaano ang ating pong simbahan ay manatiling nakatayo sa mga henerasyon. Kaya standing through the generation. Saan ba tayo tatayo? Saan ba tayo tatayo? At maninindigan. Okay? Una, sabi dito, standing on the Word. Okay? Standing on the Word. Sabi nga sa Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withers, the flowers fades, but the word of our God will stand forever. Yung mga damo, makikita natin maganda ho ang kanilahong green na green po sila. Ano po? Makikita natin yung damo sa parang ang gaganda ho nila, pero paglipas ng panahon, ito ho ay malalanta din. Ang mga bulaklak, napakaganda, pero pagdating ng panahon ay malalanta din po sila. Diba? Pero sabi ng Panginoon, ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Okay? The Word of God will stand forever. Gayon din po, binabanggit sa Matthew 24 verse 35, sabi roon, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. So anong po pinapakita ho dito mula sa talatang ito? Ang sinasabi po ay, kung ang salita ng Diyos ay hindi lilipas, hindi mawawala, mananatili magpakailanman, dapat dito tayo tumayo. Panindigan natin, itayo natin ang ating buhay at ang ating iglesia sa salita ng Diyos. Mga kapatid, sabi nga, every generation changes, but God's word remains the same. Diba? Nakita natin, kaya ang tanong ko kanina, ano napansin nyo sa bawat henerasyon na lumipas? Sabi nga ni Sister Vivian, pabago-bago. Yes, nagbabago-bago ho ang mga henerasyon. Pero, ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Pansinin po natin mga kapatid, sa ating pong panahon ngayon. Sa ating panahon ngayon, marami pong mga simbahan ang nagsasara. Sabi nga, doon sa akin po napakinggan minsan, sa Amerika halimbawa, halos araw-araw may isang simbahan na nagsasara. At ginagawa hong, sa halip na simbahan, ginagawa na hong bar ang mga simbahan ho doon. Di ba? Talagang nakakalungkot. Bakit ho? Kasi nga sa paglipas ng panahon, ang mga Kristiyano sa loob po ng simbahan ay hindi na nakatayo, naninindigan sa salita ng Diyos. Kaya ang gusto ng Panginoon, kung anong pinasimulan na salita ng Diyos, na pinananampalatayanan natin, dapat iyon ho ay magpatuloy hanggang sa mga katapusan. Kaya nga ho, dapat nakaugat ang ating paniniwala at pananampalataya sa salita ng Diyos. Nakaugat sa mga salita ng Diyos na itinuro ho ng ating Panginoon, itinuro po ng mga apostol, at hanggang ngayon ay ating pinaninindigan, at iyon ho ay dapat magpatuloy. Huwag magbago ang ating pong paniniwala sa salita ng Diyos. Kaya nga ho, mayroon tayong doktrina
ano po sa iglesia na ang atin talagang basihan ng ating pananampalataya ay nakabatay lamang saan? Sa banal na kasulatan, sa salita ng Diyos. Ano po? Kaya nga ho na mayroon tayong tinatawag na bibliology, pag-aaral sa salita ng Diyos o sa Biblia. Ano po? Kasi nga ang salita ng Diyos, yun ho ang ating pinanindigan, kumbaga pinakabatayan ng ating pong pananampalataya. Well, sabi nga rito mga kapatid, tandaan natin mabuti, the church survives not because of trends or technology, but because it is grounded on eternal truth. Tama? Ang iglesia daw po ay nagtatagumpay o nagsusurvive, ano po, hindi dahil sa mga bagong trends, ano po, mga uso. Hindi rin po dahil sa mga bagong teknolohiya. Okay? Kaya hindi po, kaya di ba may mga napansin nyo, may mga Kristiyano na naghahanap ng magandang lugar, magandang simbahan, magandang mga facilities. Di ba? May mga ganun eh. Pero hindi ho dapat doon ibinabatay ang pagiging tunay na Kristiyano. Dapat nakabatay doon sa salita ng Diyos. Hindi ho sa ganda ng simbahan, hindi sa ganda ng mga technology, hindi sa ganda ng mga ilaw na kumakislap-kislap na yan. Di ba? Wala ho doon. Kasi nga, yun ang mga bagong mga teknolohiya. Eh, nung unang panahon ng mga tao, halimbawa sa mga probinsya, wala naman silang mga ganyan-ganyang gadgets eh. Microphone nga, wala eh. Di ba? Pero bakit ho tumatayo? Kasi nga nakatayo saan? Sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang kanilang pundasyon, kumbaga. So kaya sabi ito, when the Word of God is our foundation, the church will continue to stand regardless of time, regardless of culture, and regardless of crisis. Yan mga kapatid, tatayo at tatayo talaga ang simbahan kapag ito ay nakapundasyon sa kanyang mga salita, sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya wala tayong pwedeng batayan sa buhay nito o sa ating pong simbahan, kundi sa salita ng Diyos talaga. Tumayo tayo, manindigan tayo sa salita ng Diyos. Okay? So yon. Sabi pa rito, a church that stands on the Word will stand through the generations. Yan, ang simbahan daw po na tumatayo sa salita ng Diyos, siya po ay tatayo sa lahat ng henerasyon. Di ba? Kaya nga sabi nga ng iba, kapag ang church daw po ay puro na matatanda, yan, hindi na ho magtatagal yan. Mamamatay na po yan. Pero kapag ang church daw po ay mayroong mga bata, mga kabataan, yun daw po ang church na yon ay tatagal po yan. Mayroon kasing magmamana ng simbahan. Pag ang church po ay maraming mga kabataan, mga youth, ano po, ang church po ay vibrant. Ibig sabihin ba, ano siya, yung masigla ho siya. Di ba? Pero kapag ang church ay puro oldest, ano po, matatanda. Ang mangyayari, ang church po ay magiging seryoso at nakakainip. Boring po ang simbahan. Di ba? Kaya nakita po natin, ang church ay halo-halo po. Ano po, halo-halo po siya. Dahil kaya halo-halo para magkaroon ho ng... Di ba masarap ang halo-halo? Para magkaroon ng kagandahan ng buhay sa loob po ng iglesia. Di ba? Po. Di ba? Totoo po yan. Totoo po yan. Di ba napansin po natin, halo-halo po ang mga tao sa simbahan para ho magkaroon ng masarap, magandang lasa ba tawag doon? O sige, basta alam nyo na yon. Ano po ang gusto kong sabihin? Hindi ko lang mabigkas, okay? So, yun ang gusto ng Panginoon. Pero dapat kahit anong henerasyon man yan, maging ito man ay mga matatanda na, kahit mga bata pa, pero dapat still nakaugat, nakatayo sa salita ng Diyos ang lahat. Kapag hindi nakaugat sa salita ng Diyos, pag ikaw ay bagong henerasyon pa lamang, ano po, nasa bagong henerasyon ka, kasi hindi ka nakaugat sa salita ng Diyos, magiging karnal ka pagdating ng panahon. Di ba? Kung ikaw naman ay matanda, tapos hindi pa rin nakatayo sa salita ng Diyos, magiging walang saysay ang iyong ginagawa. Kaya napaka-importante yung ating pong paninindigan at pagtayo sa salita ng Diyos. Okay? Number 2,
Mabilis lang naman to. Ano po? Number 2 na ating pong pag-aaral, yung steadfast in faith. Ano po? Puro letter S po yan. Ano po? Steadfast in faith. Doon ho tayo manindigan o tumatayo sa matibay na pananampalataya. Sabihin po natin, matibay na pananampalataya. Okay. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Okay? Therefore, my beloved brothers, be steadfast. Sabihin po natin, be steadfast. Yan. Anong Tagalog noon? Maging matatag ka. Okay? Immovable. Ano ibig sabihin ng immovable? Huwag matitinag. Okay? Always abounding in the work of the Lord. Magpakasipag ka, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Yan. Kaya nga ho, ang pakiusap ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ano sabi doon? Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo, huwag kayo matitinag, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na ang inyong pagpapagal para sa Kanya ay hindi nasasayang. Hindi nawawalan ng saysay. Hindi nawawalan ng kabuluhan. Tama, di ba? Kaya mga kapatid, yung pananampalataya natin dapat ay maging matatag. Maging matatag. Ano po? Kaya iyon ho ang ating pong pinanghahawakan para makatayo tayo, tumayo tayo ng matibay sa ating pong pananampalataya. Katulad ng sinasabi sa Hebrews chapter 10, verse 23. Ano sabi doon? Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Ano sabi? Kinakailangan panghawakan daw po natin yung ating pong sinasabi na pag-asa ng walang pag-aalinlangan, sapagkat siya po na nangako sa atin ay tapat. Okay? Panghawakan natin. Manatili tayo, maging matatag tayo sa ating pong kinatatayuan na pananampalataya. Okay? So, mula sa mga talatang ito na ating pong binasa, ano po ang gusto ipakita ng Panginoon? Okay? Sabi nito, each generation faces unique trials. But God calls for His people to remain faithful. Napansin niyo ba? Sa bawat henerasyon daw po, ang bawat henerasyon ay humaharap sa mga kakaibang pagsubok. Unique. Sinabi pong unique, kakaiba ho siya, di ba? Hindi pari-pariha. Iba ho, minsan ang trials noong mga baby boomers, iba ho ang trials ng mga Gen X, iba ho ang trials ng mga Gen Z, iba ang trials ng mga Alpha, Generation Alpha. Iba-iba. May every generation, mayroon po mga unique trials na kinakaharap. Pero ang sinasabi ng Panginoon, kahit anong henerasyon ka man naroon, ang panawagan ng Panginoon ay everyone must remain faithful. Manatiling tapat doon sa kanilang pananampalataya. Lalo na kapag humarap sa mga testing ng buhay. Okay? Kaya nga mga kapatid, sabi ito, our standing is tested in hardship, opposition, and uncertainty. Okay? Yung ating pagtayo sa pananampalataya, susubukin po yan. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, ang ating pananampalataya ay katulad ng ginto na idinadaan sa apoy upang malaman kung talagang ito ay dalisay. Kung talagang totoo yung pananampalataya ho natin. Diba? Kaya nga ho, titestingin po yung ating pong pananampalataya sa pamamagitan po ng hardships. Kapag dumaan ka sa kahirapan ng buhay, ang tanong, mananatili ka bang nakatayo sa Panginoon? Yun ang tanong Susubukin ito ng mga oposisyon. Lahat tayo, kaya nga sabi ng Panginoon, tayo ay binigyan tayo ng Diyos ng trabaho na imposible, na kahit ang Panginoon ay hindi daw po niya nagawa. At ano po yon? Yung trabaho yon? Yung trabaho na i-please ang lahat ng tao. Because wala hong pwedeng makapagbigay ng contentment o please, ang tawag na, sa lahat ng tao. Di ba? Hindi mo kayang i-please ang lahat ng tao. Di ba?
Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling sa buhay, ano po, hindi mo pa rin mapiplease ang lahat. Mayroon talagang mag-o-oppose at mag-o-oppose sa iyo. Sa mundo ito, laging may mga oposisyon. Maging ang Diyos mismo, sabi nga, ang Diyos mismo ay hindi niya nagawa na i-please ang lahat. Maging si Jesus, di ba? Kaya nga si Jesus ay talagang sinasalungat siya ng mga Pariseo. Sinasalungat siya, inaway siya ng mga Hudyo, di ba? At pinatay siya ng mga Romano. O, di ba? Kaya kung ating titingnan mga kapatid, hindi lahat ng tao, bagamat si Jesus ay magaling, Panginoon na siya, Diyos na siya, hindi pa rin na-please niya ang lahat ng tao. Marami pa rin po talaga ang sumalungat sa Kanya. Ganyan ho tayo, mga kapatid, bilang mga Kristyano at nananampalataya sa Panginoon, susubukin yung ating pananampalataya sa magitan po ng mga oposisyon. Mayroon talagang sasalungat at sasalungat sa atin. Ang tanong, kapag sinalungat na ba tayo sa ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos, magpapatuloy pa ba tayo? Or aayaw na tayo? Baka sabihin natin, bahala sila sa buhay nila, basta ako ligtas. Aywan ko sa iyo, ligtas. Di ba? Hindi po pwedeng ganon. Kapag tayo po ay sinubok, ay kinakailangan na natiling nakatayo at matatag ang ating pananampalataya. At minsan, susubukin din po tayo sa ating pananampalataya sa mga bagay na uncertainty. Ibig sabihin, ng wala hong katiyakan. Diba? Kasi yan ang trabaho ni Satanas. Bibigyan ka ng pagdududa sa iyong kaisipan. Diba? Kaya pag nakita mo na ano ba ang aking ang dulo ng aking mga ginagawa nito, diba? Ang tanong lang sa atin ay magpapatuloy ka pa ba? Kapag napansin mo na para bagang wala kang magandang kinabukasan sa mundong ito na mararating. Diba? Kaya nga ang pagpapastor ay kinatatakutan ng marami. Bakit? Kasi nga ang alam ho ng marami, kapag nagpastor ka, gutom. Walang pera. Di ba? Yun ho. Pero sa atin na nakakaintindi, ang pagpapastor, ito ay calling, the highest calling of God. Mas mataas pa sa presidente. Oo. Mas mataas pa ho sa pinakamataas na may katungkulan sa ating pong mundo. Bakit? Kasi nga, the highest calling po yan. Dahil ang pinaglilingkuran po ng mga pastor ay ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen ba yan? Sinong gusto magpastor? Mga kapatid, tandaan natin mabuti, kinatatakutan ito ng marami yung pagpapastor. Pero dapat nating maunawaan na tayo po ay kaya ho kinatatakutan kasi nga minsan hindi alam kung ano po ang magiging kinabukasan. Kaya ang tanong nga minsan makapagpapatapos ba ako ng aking anak kung sakali ako'y magpastor? Di ba? Magkakaroon ba ako ng kotse kapag ako'y magpastor? Magkakaroon ba ako ng bahay kapag ako'y magpastor? Makakatapos ba ako ng aking karir kapag ako'y magpastor? Yayaman ba ako kapag ako'y nagpastor? May mga ganun mga katanungan minsan. Pero ang tanong, kung sinabi po ng Panginoon, kung wala, sa bandang huli, pupugutan ka ng ulo, magpapatuloy ka pa ba? Di ba? Kaya mahirap po mga uncertainty sa buhay. Pero dapat nating maintindihan na sabi ng Panginoon, in this world, you have tribulation. Pero lakasan nyo ang inyong loob. Sabi ng Panginoon, kasi nga sa akin, mayroon kayong kapayapaan. Okay? So mga kapatid, ay kinakailangan makapagpatuloy ho tayo. Sabi nga, steadfast faith means continuing to serve, continuing to believe, and continuing to obey even when it is difficult. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng steadfast faith. Nagpapatuloy sa paninilbihan, nagpapatuloy sa pananampalataya, at paniniwala sa Panginoon, at nagpapatuloy na sumusunod sa Panginoon kahit po mahirap. Kahit po mahirap ang buhay. Di ba? Kaya nga mga kapatid, bilang mga mananampalataya, hindi ho laging
ang Kristiyano ay masayang tunay. Di ba? May mga panahon din po na ang pabuhay Kristiyano ay malungkot na tunay. Malungkot din po kuminsan. Pero kahit sa panahon ng kalungkutan, mayroon naman tayong comforter. Ano po? Ang Banal na Espiritu na siyang tutulong sa atin para magtagumpay ho tayo sa panahon ng ating kalungkutan. Okay? So, ang sinasabi lamang natin ay maging matatag ka pa rin sa pananampalataya. Ano po? Kahit anumang pagdaanan natin sa anumang paglipas po ng marami pong mga henerasyon. Okay? Kaya sabi ito, we stand strong not by convenience but by commitment. Okay, pansinin po natin, ano po? Kaya ho tayo tumatayo ng matibay, matatag, hindi dahil sa masarap ang buhay. Hindi dahil sa aircon ho tayo. Hindi dahil sa maganda ho ang church natin. Kundi kaya ho tayo tumatag, nagpapatuloy dahil po sa ating commitment sa Panginoon. Lord, kahit ano po ang mangyari, maglilingkod ako sa iyo. Tutuloy ako sa aking paninilbihan. Mananatili ako sa simbahan. Di ba? Yun o ang commitment. Yun ang magpapatuloy talaga. Kaya nga ho, be steadfast in faith. Okay? So, kayo ba ay matatag na sa pananampalataya? Ayaw sumagot eh. Kayo ba ay matatag na ang pananampalataya nyo? Kinakailangan tumatag. Kaya nga in-encourage natin ang bawat isa na talagang magpakatatag sa pananampalataya upang makatayo sa bawat henerasyon. Okay? Amen ba yun? Mga kapatid, hindi ko na sinabi talagang tatagan nyo. Matatag na kayo. Ang sinasabi ko po ay sikapin natin maging matatag sa pananampalataya. Kasi nga, hindi naman ito ay, hindi ka man tatatag sa pamamagitan ng pagpapaubaya mo lang. Di ba? Kinakailangan may gagawin ka. Tatayo at tatayo ka talaga. Una, tatayo ka sa salita ng Diyos. Pangalawa, tatayo ka sa pananampalataya. Di ba? Kahit anong pagdadaanan mo sa bawat henerasyon, tatayo ka at tatayo. Handa ba kayong tumayo sa pananampalataya? Eh, paano kung mayroong pumasok ko dito at nagsabing, sino sa inyo ang Kristiyano? At magsabing, lahat ng Kristiyano ay pupugutan ng ulo. Ang tanong, tatayo ka ba ba? Baka sasabihin nyo, ito, katabi ko, Kristiyano to, ha? Ayaw mo ituro ang iyong sarili, ituro mo yung katabi mo. Di ba? Kaya minsan kailangan subukin talaga ang ating pananampalataya para malaman kung talagang matatag o matibay. Ano po? Naalala niyo yung kwento nung doon sa China, mayroon pong underground church, di ba? Na kung saan may biglang pumasok po yung mga sundalo para persecute po sila, patayin ho ang mga ang mga Kristiyano at nagpanggap po, naka-uniform, may baril. O, sino dito ang totoong Kristiyano? Kung totoo kang Kristiyano, pumunta ka doon sa harapan. Pag hindi, pumunta kayo dito sa tabi namin, sabi ng ganon. Dahil yung totoo, papatayin. Yung hindi, ililigtas, hindi papatayin. So, lahat ng miyembro ay wala akong pumunta doon sa pulpito, sa harapan eh. Lahat ay sumama doon sa mga sundalo. Oo. Pati yung pastor. Natakot mamatay, sumama ho doon. Pero mayroon isang bata na pumunta sa harapan at lumuhod. At sabi niya, sige ho, barilin niyo na ho ako. Patayin niyo po ako. Sabi ng gano'n ng bata. Hindi ko ipagkakaila o hindi ko ipagkakanulo ang aking pong Panginoon. So dahil sa batang iyon, na natiling nakatayo sa pananampalataya, yung mga sundalo na yon ay mga Kristiyano rin pala, nagpapanggap lang. Yung tinanggal po nila yung sabi niya, wala ho sa inyong karapat-dapat sa langit maliban sa batang ito. Di ba? Bakit? Kasi nga ipinagkailan nila ang Panginoon. Minsan ganyan, susubukin talaga tayo sa ating pong buhay. Pero buti nga wala pa tayo sa tribulation at buti nga nasa Pilipinas ho tayo.
Kung nandoon lang tayo sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang bansa, ano po, na kung saan ay matindi ang persecution, ay talagang doon natin makikita kung paano susubukin yung ating pong pananampalataya. Dito ang pagsubok sa atin, iba. Baha, bagyo, ganun lang, ano po, init, ganun lang sasakyan, traffic, yun lang mga pagsubok sa atin. Pero yung pagkitil ng buhay, wala pa. Wala pang humarang sa atin dyan na nagsabi sa atin na, tutuloy ka ba talaga? Kung hindi, papatayin kita. Di ba? Wala pa humarang sa atin para sa bantaan ng ating buhay dahil sa ating pagsunod sa Panginoon. Pero, tandaan natin mga kapatid, susubukin at susubukin ang ating pananampalataya. Ang tanong, magpapatuloy ka pa ba kapag sinubok ka? Pero ang ating pong pag-iusap, tatagan natin ang ating mga sarili upang tayo makatayo alang-alang sa mga susunod na henerasyon. Okay? Kasi kung hindi tayo tatayo ngayon, hindi sila tatayo sa susunod. Kaya ho tayo nakatayo ngayon dahil may nakatayo noon. Di ba? Mayroon nanindigan noon. Tumayo sa mga pagsubok sa buhay. Kaya tayo nakatayo ngayon. Kaya kinakailan tumayo tayo ngayon para sa alang-alang sa mga susunod na henerasyon. Dahil kapag hindi tayo manindigan ngayon sa pananampalataya, yung susunod na henerasyon, mawawala ho sila. At mawawala ho ang simbahan. Kaya napaka-importante ng ating pong paninindigan sa ngayon. Okay, ngayon, kung tayo po ay meron pong matibay na pananampalataya, ang susunod na pag-uusap natin ay, sabi dito, sending the faith to the next generation. Yan, ipasa ang pananampalatayang ito sa mga susunod na henerasyon. Okay? Sa Psalms 145 verse 4, basahin lamang po natin ito. What you have done will be praised from one generation to the next. They will proclaim your mighty acts. Okay? Sino ang nagsasalita? Yung salmista si David, ay sabi niya rito, ang iyong mga ginawa, sinasabi niya ito sa Panginoon. Ang iyong mga ginawa, Panginoon, ay dapat mapansin o kilalanin ng bawat henerasyon, mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na henerasyon. Kanila dapat iproklama ang iyong mga dakilang mga gawa. So ang sinasabi po dito sinasabi po ng salmista na kung ano man ang ginawa ho ng Diyos sa buhay po ng kanyang bayan ay dapat ay huwag makalimutan ng lahat ng henerasyon, kahit ilang henerasyon man ang lumipas. Sa anong paraan? Kinakailangan ito'y lagi nilang banggitin yung mga ginawa ng Diyos sa bansang Israel. Sa kanyang sa bayan, sa kanyang bayan. So ganun din po tayo mga kapatid. Yung ginawa ng Diyos sa ating pong buhay ay dapat huwag makalimutan, hindi lamang ng ating henerasyon, kundi maging sa mga susunod pang henerasyon. Kinakailangan mayroon po silang maalala ho sa atin. Kaya ang tanong lang ho natin, ang tawag doon ay legacy. Kaya ang tanong lang natin ay, kapag tayo po halimbawa ay wala na sa mundong ito, ang tanong lang, may maaalala pa ba ang susunod na henerasyon tungkol ho sa atin? Mayroon mo silang maaalala? Si Lula. Ayan. Si pastor. Ganito. Si brother o si sister noong panahong yon. Matibay po yun na nananampalataya. Hindi po ma-absent ng church yon. Baka naman ang naalala sa atin, si pastor. Laging wala sa church yon. Absent lagi yun. Si sister. Ay, nako. Masungit yun. Kaya mga kapatid, dapat nating tandaan na kung ano man ang ating pong pananampalataya sa kasalukuyan, dapat ito ay ating tayuan upang maipasa sa susunod na henerasyon. Napakahirap kasi na kung ano yung iyong katatayuan ngayon, tapos hindi maganda, tapos yun ang ipapasa mo. Halimbawa, ngayon tumatayo ka bilang Kristiyano, pero Kristiyanong bugnutin, sumpungin, tapos ipapasa mo sa susunod? Baka magtayo ka ng simbahan na puro bugnutin at sumpungin yung mga miyembro. Pagdating ng panahon, ang maitatayo mong simbahan ay mga magulo. Dahil mga bugnutin at sumpungin. Di ba? Kaya hindi dapat ganon. Dapat mga matitibay sa pananampalataya. Kaya nga sabing muli ng Panginoon sa mga Israelita, sa mga Israelites, never forget, sa Deuteronomy chapter 6 verse 6,
Sabi doon, never forget these commands that I am giving you today. Huwag niyong kalilimutan ang utos kong ito na ibibigay ko sa inyo ngayon. Then sabi doon, teach them to your children. Repeat them when you are at home and when you are away, when you are resting and when you are working. Okay, ano sabi doon? Huwag mong kalilimutan yung utos na binibigay ko sa iyo ngayon. Ituro mo ito saan? Sa iyong mga anak. Para sila mga anak, pagdating ng panahon, maituro din po nila doon sa susunod nila mga anak. Anong gusto ipakita ng Panginoon? Para huwag makalimutan, kinakailangan isalin ng isalin. Naintindihan? Kaya iyon ang pananampalataya. Bakit tayo may tumatayo sa pananampalataya ngayon? Bakit iyon pa rin ang ating pananiwala at pananampalataya katulad ng pananampalataya noong mga naunang Kristiyano? Dahil mayroon pong nanindigan noon at isinalin po nila yung kanilang pananampalataya sa ating ngayon. Sa palagay nyo, ang iyo bang pananampalataya ay katulad ng pananampalataya ni Apostol Pablo? Sa palagay mo? Pareha ba? Kung hindi na isalin sa iyo. Dapat ang pananampalataya ni Apostol Pablo, yun din ang klase ng pananampalataya na mayroon ka ngayon. Dahil dapat na isalin po Di ba? Naisalin from one generation to another. Di ba? Kaya huwag, baka mamaya iba na ang pananampalataya natin. Huwag. Kinakailangan nakaugat lagi doon sa pananampalataya na mayroon po ang mga forefathers po natin. Ano po? Nakaugat po sa Panginoon, sa mga apostles, sa mga susunod na mga leaders. Ano po? Dapat doon nakaugat yung ating pong pananampalataya. Salin-salin po yan sa mga susunod na henerasyon. Okay? Kaya mga kapatid, sabi nga rito, faith is not meant to stop with us. Yung pananampalataya ay dapat hindi raw po tumitigil sa atin. Hindi po tumitigil sa atin. Dapat ito ay naipapasa po natin sa iba. Okay? Kaya ano ang dapat natin gawin? Sabi ito, the responsibility of every generation is to intentionally, sabihin po natin intentionally, is to intentionally teach, model, and pass on the faith. Di ba? Kinakailangan sadyain talaga daw na ituro yung ating pananampalataya. Yun ang ating responsibilidad, ha? Sadyain natin ituro, sadyain natin imodelo, sadyain natin ipasa doon sa susunod na henerasyon yung ating pong pananampalataya. For example, Sister Vivian, tagapagluto. Ano siya? Anong generation siya mayroon? Baby boomers. Ngayon, ang tanong, naipasa na ba ni Sister Vivian yung tagapagluluto sa iba? May pinagpasahan ni baby boomers din Ayan, kinakailangan ituro, ipasa. Kung hindi man ayaw magpaturo, imodelo mo na lang. Di ba? Kinakailangan ipasa. Diba? Importante po yan sa atin. Kaya sabi ito, a church that does not send the faith forward will not stand long. No, ang iglesia na po na hindi po nagpapasa ng pananampalataya sa mga susunod na henerasyon, na po, hindi po ito magtatagal. Mawawala po ang simbahan. Kaya nga sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 2, basahin po natin, and what you have heard from me, sino nagsasalita? Si Pablo. Sinasabi niya kanino? Kay Timoteo. Sabi niya ganon, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men. Ano sabi? Ipagkatiwala sa mga tapat na tao who will be able to teach others also. Sa inong papasahan, sila po na mga tapat na may kakayanan din ipasa ito sa iba. O di ba? May pagpapasa po ng mga pananampalataya. Kaya mga kapatid, kinakailangan may pagpasahan po talaga tayo. Kaya nung kami po ay nagkatinginan, kinakailangan talaga, huwag tayo ngawa na lang na sa buhay na po at reklamo ng reklamo, wala ho nagkukumit. Hindi, ang tanong, mayroon ka bang tinuturuan? Mayroon ka bang tinitrain? Yan, kaya nga ako ay nagtrain na ng dalawang coach, assistant pastor. Tapos nagdagdag pa ko ng 3, at least
mawala man ako sa mundong ito, mayroon akong 5 maiiwang pastor. Di ba? Dapat mayroon tayong pinapasahan. Sister Marilyn, mayroon ka na bang papasahan? Nang upuan ba? Ito, upuan ko ito, papasok ko ito. Inakailang mayroon. Ano po? Okay, sabi to, we stand today so the next generation can stand tomorrow. Okay? Kaya tayo tatayo ngayon, maninindigan ngayon sa pananampalataya upang yung susunod na henerasyon ay tumayo din po bukas. Okay? Kaya napaka-importante mga kapatid, ang pagtayo sa ating pong pananampalataya. At kung tumayo tayo sa pananampalataya, dapat ito ay maisalin sa susunod na henerasyon. Okay, tatapusin na po natin. Sa ating pagtatapos, sabi nga, we are standing on the Word. Yun ating pinag-aralan. Ano po? Stand on the Word. Steadfast in faith and sending the faith forward. Okay? Yun ang dapat natin gawin. By God's grace, this church will continue standing through the generations. Sa biyaya, muli, sa biyaya ng Panginoon, ang iglesyang ito ay tatayo sa iba't ibang henerasyon. At kahit magpatuloy pa ang susunod na henerasyon, ano susunod ng generation Alpha? Yeah. Generation Beta o Bravo. Ano ba talaga? Bravo o Beta? Kaya babalik tayo sa Beta. Beta Max, mga ganun. Yan. Kinakailangan may pasa pa rin hanggang doon. Ano po yung ating pong pananampalataya. Okay? Sabi to, because the Lord is good. Ang Diyos ba ay mabuti? Okay. The Lord is faithful through all generations. Sabi nga, this church will continue to stand in praise. Kaya magpapatuloy tayo sa pagpupuri, magpapatuloy tayo sa pagpapasalamat sa Panginoon, at magpapatuloy tayo na susunod sa Kanya. Dahil tapat ang Panginoon sa bawat henerasyon. Muli, basahin po natin ang Psalms 100 verse 5. Sabi doon, for the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang katapatan ng Panginoon ay hanggang sa lahat ng henerasyon.